Magandang araw mga kababayan, isang matinding shockwave ang nararamdaman ng Malacanang matapos ibalita na naabsuelto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong isinampal laban sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Ang desisyon ng ICC na maglabas ng clearance kay Duterte ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga oposisyon at mga kritiko ng administrasyon. Sa kabilang banda, ang kasalukuyang Pangulo na si Kuting Jr. ay muling nabaon sa kahihiyan matapos hindi makasagot ng maayos sa mga tanong ng media ukol sa isyung ito. Sa isang press conference, hindi maitatagong kaba at ang pag-aalinlangan ang ipinakita ni Pangulong Kuting nang tanungin siya tungkol sa desisyon ng ICC at mga hakbang ng administrasyon patungkol dito. Ayon sa ilang reporter, tila nahirapan si Kuting Jr. na magbigay ng klarong posisyon hinggil sa desisyon na nagdulot ng hindi pagkakaintindihan sa mga mamamahayag. Ang hindi pagsagot ng hindi digit sa kalaman ng publiko na ang relasyon sa pagitan ng mga Marcos at mga leader ng Philippine laban ay hindi laging maganda at may mga haka-hakang ginagamit ng mayor ng mga Marcos sa mga kaso laban kay Padilla upang pahinain ang partido at makakuha ng kanilang political dominance. Ayon sa mga eksperto, ang mga kasong ito ay hindi lamang magdudulot ng pag-aalboto sa Senado kundi posibleng maging sanhirin ng malawakang pagbabago sa kalakaran ng politika sa bansa. Ang mga susunod na hakbang ni Sen. Robin Padilla at ng Philippine laban ay tiyak na maghahatid ng mga bagong pagsubok sa mga kinabukasan ng mga Marcos sa kapangyarihan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sabi ni Tatay Digong, may panahon sa lahat. Is barber, hindi palagi na ikay may immunity against life. Natapos ang termino mo, sigurado namang matatalong pamilya mo dyan sa Surigao, pananagutin kita. Promise, hindi kita atrasan. Nako, matindi-tinding balagbagan ho ang ating matutunghayan dito sa video na to. Maganda na ho kayo ng marami-raming popcorn dahil punto por punto hong sinagot netong si dating presidential spokesperson Harry Roque, etong si Robert H. Barbers. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, isang like at subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Sa mga manghihingi ng ating damit netong si Pastor Apollo Kibuloy, di ko ho kayo mabibigyan ito dahil iisa lang ho ito. Iisa lang ho itong damit na to kaya wala ho akong maibibigay sa inyong ganito. Yung kay Kong Dante, madami-dami tayong ganon, no? Pero pagka nagkaroon ho tayo, nakascore ho tayo ng maraming ganito, nako, meron ng Congressman Marcoleta, meron pang Pastor Apollo Kibuloy. Hayon na nga mga kababayan, no? Yaang problema na kinakaharap nitong si dating presidential spokesary sa Pilipinas diyan sa Twadcom, yung mga qualified tawag doon, trafficking at yung kung ano-ano pa, yung abogado daw siya nung mga sindikato ng Pogo, 'di ba? Mga aligasyon sa kanya. Lahat ho yan mga kababayan. Konektado pa rin ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yan. Konektado ho lahat yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ginawang pagtrabaho kay Tatay Digong kasi correct nyo ako kung mali ako maliban dito kay dating senador Miriam Defensor Santiago at dito kay Spokesary, wala na hong abogado na sa ating bansa na accredited ng ICC. Kaya alam ho siguro ng mga walang yang mga kalaban nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kailangan nilang unahing trabahuhin itong si Spokesary para yung isa sa mga nakikitang magtatanggol dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC kung sakaling trabahuhin na siya. Nakita niyo ho ba yung timeline? Una, trinabaho itong si Spokes, inakusahan ng kung ano-ano, na kesyo abogado siya ng ganito, nag-invest siya ng ganito.
Yung mga dokumentong ilinatag niya diyan sa Quadcom talagang nagpapakita na wala siyang connection. Pero sa bagay sa mga ensaymada talyanista mga sarado na utak niyan. Di naman ho nila iniintindi yung rason, ika nga, basta kung ano lang ang instruction sa kanila ng kanilang mga amo, yun lang ho kanilang papaniwalaan. Yan ho kasi mga kababayan, si Spock Sari, kilala naman ho yan bilang kumbaga mahusay na abogado, talagang siya ang nagpapayo kay Tatay Digong pagdating sa international law kasi isa ho siya sa mga accredited lawyer na Pilipino diyan sa ICC. Kaya isa ho siguro sa dahilan yan kung bakit nararanasan niya yaang political persecution na ipinaparanas sa kanya ng administrasyon itong si Marcos Jr. Ito na ho, rekta na ho tayo dito kay Alvin Enturisin. Pakinggan ho natin ang sagot. Alin ba unahin natin? Kaya ano muna? Kay Robert H. Barbers para talagang manamnam natin yung sagot ni Spock Sari dito sa mga patotsada nitong si Robert H. Barbers. Para sa mga taga Surigao del Norte mga nanonood sa atin diyan, balitaan niyo naman ho ako kung anong nangyayari ngayon diyan sa politika, ha? Sino ho bang diyan, kumbaga malakas ika nga yung papalit dito kay Robert H. Barbers? Si Bernadette Barbers ho ba malakas ho siya diyan? Ano ho bang balita sa asawa nitong si Robert H. Barbers, no? Ano ho ba siya? Winner ho ba siya o loser siya para sa mga taga Surigao del Norte? Ito, kay Robert H. Barbers na ho muna tayo. Gay. That's his opinion. We're not persecuting him. In the first place, he's not a very important political figure. No? The only reason why he's not attending the hearings is because he actually, in an open hearing, promised to submit documents to disprove the allegations against him. Maraming siyang pinangat. Nasaksihan at natunghayan ng sambayan ng Pilipino yung hearing. Nag-promise ba siya? Anak ng toko. Yung mga kaya niyang isinumite niya. Pero yung dokumento na kung saan pati yung mga kamag-anak niya, kapatid niya, bayaw niya, tito niya na hindi na konektado sa ang tawag dito, diyan siya kinakandak na Quadcom hearing. Pati yung mga dokumento na yon na kung saan pati yung privacy noong kanyang mga kamag-anak makukompromiso. Kaya ho siya hindi. Yun ang pagkakaintindi natin. Correct me if I'm wrong, ha? Kaya niya hindi isinumite yung mga dokumento. Magkagayon pa man, mabibigyan niya ng asylum kahit pa naman anong aligasyon niyo sa kanya. Yun nga kay Tevez, mas matindi aligasyon dun kay Tevez, di ba? Nakita ho ng Timor-Leste na talagang maraming nangyayaring hokus-pokus sa ating bansa. Kaya yung naging banat nitong si Boeing Remulla, sinupalpal ho siya kagad ng Timor-Leste. Ito hindi ho makakasagot si Boeing doon. Doon sa banat ng Timor-Leste, ika nga, na back to you ho itong si Boeing Remulla, ika nga ng Timor-Leste, back to you Boeing. Wala na ho siyang ribat doon. Ika nga, sinuko nyo na soberenya nyo Di ba? Pinamigay nyo nga yung kababayan nyo. Di ba? Ano pong may sasagot ni Boeing? Wala na ho, butataho siya doon. Ang dokumento, hindi siya nakapag-submit, tsaka siya umalis. No? At hindi ko alam bakit na naisip na this is all political persecution. Political persecution kasi konektado siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito base lamang doon sa perspektibo ng isang ordinaryong Pilipino. Okay? Political persecution dahil isa siya sa mga kumbaga naging tagapagsalita ni Tatay Digong, isa siya sa mga pinagbibintangan na naglabas doon sa pulboronic video. Kaya political persecution ang sinasabi ng ating mga kababayan. Wala tayong pinapakalat ng kung ano-ano dito. Kumbaga, yung mga nababasa natin sa social media, yung mga punto de vista ng ating mga kababayan, yun lang naman linalatag natin dito. Sana naman, huwag masamain noong mga individual na pinapanood natin ang kanilang mga sinasabi at ginagawa na reaksyon. No? No, dahil, nung una pa naman siya maingay, sana kung hindi pa siya nakakalis, kung pinersecute siya, matagal na siya na-persecute. Kasi nga, kailangan makita rin muna natin ano ba yung kanyang ginamit na basihan sa kanyang request. No? If it is a reason of
him being politically persecuted, I think we have to make it clear, no, to the, I don't know where he's seeking asylum. Baka he's seeking asylum to several places, we don't know. So we want to know first, no, through our embassy maybe, kung ano ba yung kanyang ginamit na basihan, no, sa kanyang Kung ano man yung magiging basihan niya, sa kanya na lang ho yun. Para sa atin wala nang pakialam yung mga congressman kung ano man magiging basihan niya. In the first place, meron siyang dyan, na kinontempt ho siya ng TWADCOM, pinapadalo siya, di siya dumalo. Kung mahuli nyo siya, di padaluhin nyo siya, iharap nyo siya dyan sa House of Representatives. Kaso kasi ang problema, pagka nahuli na tong si Spokes, kung ano yung nangyari dito kay dito kay Pastor Apollo Kibuloy, ganun ho ang gagawin dyan. Sa tingin natin ganon ho gagawin dyan. Yung tipong kahit na basura ang kaso, kahit na walang ebidensya, talagang makukulong ho yan si Spokes Harry. Yun ho sigurado natin dito. Nakakatawa nga yung irony ng buhay natin ngayon dito sa Pilipinas. Kagaya nitong si Pastor Kibuloy, nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan yung mga merong napatunayan, yan yung mga merong nagawa sa kanilang mga komunidad, sa kanilang mga kongregasyon, di ba? Sila yung mga may napatunayan. Yung ipinakita nila, pagka ikaw ay hindi corrupt, ganito yung magagawa. Kunyari, ikaw ay isang mayor ng isang lungsod. Kung ikaw ay hindi corrupt, ganito ang iyong maidideliver sa iyong mga nasasakupan. Dito naman kay Pastor Kibuloy, kung ikaw ay hindi corrupt na leader ng isang religious group, ganito ang iyong magagawa sa iyong kongregasyon. Nakita nyo naman ho yung KOJC. 'Di ba? Iba hong level yung kanilang kumbaga yung mga accomplishment nila at saka yung pagiging yung pagkakaisa nila ibang klase ho. At makikita ho natin na talagang hindi kurakot yung kanilang leader. Dahil kung kurakot yan, hindi ho natin makikitang ganyan, yung tipong yung pinapatayo nilang kingdom, di ba? Laki ho nun mga kababayan. Isa Southeast Asia, yun ho atang pinakamalaking na ang tawag doon na Coliseum ba yun? Basta malaki ho yun mga kababayan. Ang alam lang ho nating religious group na nakapagpatayo ng malaking bulwagan, ang INC, yung Philippine Arena. Pero yung sa KOJC, matindi din ho mga kababayan. Malaki din ho yung kanilang ipinatayo dyan sa Davao City. Balak nga ho nating dyan, makapamasyal, one of this day, para makita ng ating mga kababayan kung gaano kalupit yung Davao City. Yaang syudad na itinayo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ng mga mamamayan ng Davao City. Tuloy natin. Asylum request. And then from there, siguro baka doon na kami umaksyon. Kung kinakailangan umaksyon. But again, I think on the merits of his request, baka hindi naman siya pagbigyan because there's no sign of political persecution against him. Yan na naman, parang Boeing Raymulla na naman yung tipong sa merit baka hindi siya pagbigyan. Parang kay lang ho yan kay Arnie Tevez. Malapit na siyang umuwi. Extradition, ma-extradite na si Tevez. Paunahan nyo naman ngayon, Netherlands. Yung tipong i-prejudge nyo kung ano magiging husga doon sa asylum nitong si Spokes Harry para mabuwisit din sa inyo yung yung Netherlands na yan. Ako, personally, gusto ko yan, no? I-define ano ba ibig sabihin ng political dynasty, ano ba ang limitasyon surrounding the interest of a certain say clan or family. Wala anong political dynasty. Wala ho tayong diyan, political. Kahit na kahit na magkaroon tayo ng political dynasty, walang political dynasty, pag kung sino man maupo dito sa bulok sa sistema na to, lalamunin lamang siya. Kung hindi Duterte ang apelyido niyan, ako magiging basura lang ho Pilipinas. Panigurado ho tayo doon. Ilang taon na ho ba itong sistema na to? Kahit na magkaroon tayo ng anti-political dynasty, wala akong problema sa atin kahit magkakaapelido yung umuupo sa pamahalaan. Kung tayo tatanungin, wala naman problema. Kaso naging stigma na sa mga Pilipino pagka ito kurakot, yung magiging
kamag-anak na to na uupo, sigurado ganun din gagawin. Wala namang gagawing matino, puro pangungurakot lang. Kumbaga sila na lang dahil nasa kapangyarihan na, yung nakabuelo na sila sa politika, kung patakbuhin niya si Junior, itong si kabit niya, itong asawa niya, walang problema. Yung doon nagiging pangit, yung tipong dahil wala man magawa yung iyong anak na batugan sa bahay, pinapatakbo mo ng party list, pinapatakbo mo ng congressman. Yun ang pangit, yun ang political dynasty na pangit. Pero kung iyong Pilipino handang maglingkod, kahit na yan mayroong kamag-anak sa politika, tatay niya naging presidente, kamag-anak niya naging presidente. Kung yan mayroong galing, di ba, di ho ba sayang yun? Kagaya nitong si VP Sara, nitong si Mayor Pulong, nitong si Mayor Baste Duterte. Ang gawin natin, i-overhaul natin ang sistema. Yung mga hindi gumaganang diskarte dito sa bansa na to, ating isara. Yung mga walang kwentang ahensya, isara na, di ba? Yung sistema ho talaga, overhaul natin. Wala ho. Hindi ho natin makikita na magiging Hong Kong in the next 12 years ang Pilipinas o 24 years ang Pilipinas kung itong sistema na to, itong 1987 Constitution pa rin ho ang ating ginagamit. Hindi ho natin nakikita. 30 years na ho yan. Paulit-ulit ho tayong binibigo. Nakailang Congress, naka-19 na Kongreso na ho tayo. Nakailang presidente na ho tayo mula kay Cory Aquino. Wala hong nangyari. Ngayon, aasa ho tayo sa susunod na 30 taon, merong mababago sa Pilipinas. Wala ho. Yung mga karatig bansa nga natin, nalalampasan na tayo tapos tayo umaasa sa pamamagitan ng sistema, sa pamamagitan ng pag-upo nitong mga bagong mukha sa politika, kagaya ng mga dyan, nagbibida-bida. Wala namang alam gawin, di ba? Yung mga merong nagawa, kagaya ni Tatay Digong, Pastor Kibuloy, nakakulong. Pero yung mga nagbibida-bidahan at nagbabangagan lamang, sila ho yung nagbibida-bida ngayon sa Pilipinas. Wala namang nagawa, wala pa naman nga napatunayan. Ika nga, budol talaga, budol to the max nga no? In running for public office, dapat siguro maklaro muna natin yan. No? Bigyan ng definition. And once ito ay maging batas, dapat talagang striktong pagpapatupad itong mga batas na ito. Sa tingin ko naman, no, kapag maganda ang definition, kung ano ba ang ibig sabihin ng political dynasty, ano ba ang limitasyon? Kaya naman para ang ano naman nito di ba? Papaikot yung napaka-creative ng mga politiko sa ating bansa. Okay, di nakapilido, kapartido, pero yung will noong unang nakaupo bago siya, yun pa rin ang masusunod. Gagaguhan ho tayo sa totoo lang. Political dynasty, yung mga batas yan, walang kwet. Ang dami hong batas, ang dami hong nangyayari sa Pilipinas ngayong mga panahon na to, pero ang dami nilang ipinapasa. Ang dami nang approach na ginawa, yung kagaya dito sa administrasyon na to, okay? Yung hindi natin gagawin, yung ginawa ni Digong na talagang build, mga independent foreign policy. Ibang approach natin, ayuda tayo. Ano hong nangyayari ngayon sa Pilipinas? Balita ho natin, balak na namang mangutang ng 100 bilyon itong administrasyon na to. Para saan? Pamimigay na naman bilang ayuda? Anak ng tokwa. Ibang klase di ba? Yung kay Tatay Digong, kahit pa paano gumagana na Yung tipong, yung mga karatig bansa natin talaga nakakasabay-sabay na tayo kahit pa paano. At yung talagang taas kahit kanino talagang yung mga kababayan nating OFW talagang pagka sinabi nilang Pilipino, Duterte. Diba? Yun kagad pumapasok sa utak nila kasi yung yung pinag-usapan sa international scene itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumbaga bidang-bida ho siya Diba? Kahit sa yung mga nakakausap niya, mga bigating bansa at saka talagang yung respeto sa kanya ng mga malalaking bansa, talagang napakatindi ho. Yun ang leader na kailangan natin. Dito, iba ho mga kababayan, pagka sinabi ng Amerika na, ito gagawin nyo, okay? Ganito gagawin natin. Sasama kayo sa amin sa gusto nyo. Pagka hindi kayo sumama, yung mga frozen goods, diba? Yung mga frozen vegetable and hindi nyo mailalabas yan. Diba? Ganun ho kasi yun. Merong interest na mas importante kaysa sa Pilipino itong administrasyon na to. Hindi ho yung kapakanan ng mga Pilipino ang iniisip nila. Ngayon naman ho mga kababayan, napasarap ang ating kwentuhan dito kay Robert H. Barbers. Ito naman kasing si Barbers Ito, pakinggan ho natin ang mga banat nitong si Spock Sari dito kay Robert H. Barbers.
Yeah, ilagay ko dito barber siya para talagang para habang pinapanood ng mga kababayan natin itong kay Spokes, nakikita nila yung mga picture ng mga kandidato natin dyan. Game. Ulitin natin. Again. Buffoons. Akala ko kasi siya yung sinasabi niya. Ganyan daw magsalita ang taong desperado na, naiipit na, ayaw raw isumite ni Roque ang mga dokumentong hinihingi ng Quadcom dahil mabibiso raw nasangkot siya sa Pogo at abogado siya ng mga Chinese syndicate na sangkot sa mga illegal na gawain. Kung wala raw kinalaman sa mga ito si Roque, bakit daw ito nagtatago? Ang dami raw kuda. Ang contempt at detention order ng Kamara laban kay Roque ay epektibo lang ngayong 19th Congress. Your reaction, your take on this, sir? Gaya ng sinabi ni Tatay Digong, may panahon sa lahat. Is barber, hindi palagi na ikay may immunity against life. Kaya pag natapos ang termino mo, sigurado namang matatalong pamilya mo dyan sa Surigao, panalo po kita. Promise, hindi kita atrasan. Yari ka dyan. Hoy, barbers! Hindi ka aatrasan itong si Spokes Harry. Pagka hindi ka na congressman, doon mo daw sabihin yan. Diba? Meron kasing immunity pagka doon sila sa anong tawag dito? Doon sila sa Quadcom, doon sila, tatapang nila doon Pero pagka yung sa television, yung tipong, kumbaga minama ni obra nila yung sinasabi nila para hindi sila mabalikan ng kanilang mga sinasabihan. Tayo naman dito, nagre-react lang tayo. Hindi tayo. Wala tayong binabalita dito. Kumbaga, naaaliw lang ho kami sa sarswelang nangyayari ngayon sa ating bansa. Nakakaaliw yung tipong yung mga issue na dapat pag-usapan. Hindi. Sabi ng mga Pilipino, ito dapat pag-usapan. Ito kasi dito yung tipong kailangan kasi pagkain pinag-uusapan dito, kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. Hindi. Dito tayo sa teleserye, ika nga nitong administrasyon. Dito tayo. Diyan sa invasion, dito sa, pinapainit nila, yung kay Coca, kasi wala siya. Yan yung mga gusto nilang pag-usapan natin. Yang si Claire Castro, yan. Kaya hindi ko na pinagpapapansin yung ali na yan Kasi pagka siya pinapansin, pagka siya pinupuna, talaga kung ginagawa siyang ika nga, oy, ako birahin nyo, wag nyo pansinin yung mga issue ng BBM admin. Ako ang gawin yung pulutan sa araw-araw. Ganon hong gustong mangyari ng administrasyon na to. Kaya wag ho kayong magpaisa. Nabudol na nga noong 2022, papabudol pa rin. Kung anong sinasabi nitong si Marcos Jr., yon ang kabaliktaran. Kung merong issue at meron silang bunubuksan panibagong issue, wag ho kayong aalis doon. Wag ho tayong aalis doon. Focus tayo doon sa kulang-kulang na BICAM. Yung pera ng PhilHealth na kinuha ng BBM admin. Diba? Yung walang habas na pamimigay ng ayuda, nakala mo sa kanila galing na itong mga congressman at itong mga konektado dito sa gobyerno ni Marcos Jr. Yung presyo ng bigas na kung saan tinapyasan ang taripa, para sana mapababa. Ngayon ilang buwan na nangyayari ang pagtapyas sa taripa, di pa rin gumagana. Bakit hindi pa natin ibalik? Diba, kawawa naman yung magiging makukuhang taripa, yung makukuhang income ng pamahalaan na ipang susustain naman natin sa pangangailangan ng ating mga magsasaka, diba? Ngayon wala na tayong pang-sustain para sa mga magsasaka, nabawasan na yung mga benepisyong dapat makuha nila dahil tinapyasan yung taripa. Mataas pa rin ang presyo ng bigas. Labo. Sinabi niya na baboy. Baboy. Well, hindi lang niya naintindihan ang buffoon kasi kulang yung appreciation niya sa vocabulary. Thank you so much. Tama. Ouch! Ang sakit nun! Buffoon! Ano buffoon? So ngayon po, Kabog talaga. meron pa rin po ba kayong request to still visit? Yes, I still have a pending request which has to be endorsed by Nicholas Hoffman. Ano po ang magiging basis para maka-visit po kayo? Well, hindi kasi ako makavisit as a potential counsel na walang consent ni Nicholas Hoffman. So is there still a chance that you will be part of the legal team? I do not know. Only the President can answer that question. Dahil ako naninindigan, tanging si dating Presidente Duterte lamang makakapili ng kanyang mga abogado. Wala nang issue. Okay. Attorney Roque, wala na po ba kayo doon sa Ter-Apple? Umalis na kayo doon? Well, wala po ako ngayon sa Ter-Apple. Ito pala definition ng buffoon.
They are simply incompetent buffoons who have no idea what they are doing. Ayun pala, buffoon. Buffoon. So, itong si Robert H. Barber, isa siyang buffoon. Ganon. Spoke Sari, yun ba ibig niya sabihin? Nako, lalong magagalit sa inyo yan. Inaantay ko na lang yung pangalawang interview. At matagal naman yung proseso na matagal na interview. Sabi nga nila, minimum 6 weeks wait ang interview ng second. Pero ang importante yung paghahain ng asylum at hindi naman yung approval. Dahil approval will only give me permanent residence and citizenship. So doon sa unang interview nyo, ano yung mga tinanong sa inyo? Confidential po ang proceedings, so I cannot tell you. But I can tell you, I submitted documents as high as this to prove political persecution. How high? I submitted documents as high as this. So hindi mo na roommate yung Afghani na sinasabi mo? Wala na, linipat na siya actually. Linipat siya, and I miss him. Wala na akong roommate nung linipat siya, hindi na ako nagkaroon ng roommate. So sinasabi nyo ngayon na talagang babalik na lang kayo on your second interview? Kasi yung second interview naman is, marami kong pinangakuan doon na tutulungan ha. So, I will honor my word naman. Kasi nakakabag na ang dami-dami doon na hindi alam ang gagawin sa kanilang first interview. No? So, nangako naman ako that I will assist them. Ibig niyo po sabihin yung mga asylum seekers doon na tutulungan ninyo? Marami akong tinutulungan ngayon na asylum seekers kasi they have no idea what to expect sa interview. At yung first interview naman is preliminary interview lang to indicate kung bakit ano yung dahilan mo na ikaw kumukuha ng asylum. I'm sorry, who are you? Joe Felpo from the Filipino Correspondent Network. I see. Oo. So yun, doon po sa tinutulungan yon, alam ba to ng IND na you are going to help them as a counsel, as a lawyer? No. I'm just helping them because I'm a human rights defender. No? So I'm always just explaining what the rights are as asylum seekers. Dahil karamihan naman doon hindi talaga nakakaintindi ng salita ng either English or na mabuti sa English. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!